Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang matapang na pahayag mula kay Ginoong Changping Zhao o mas kilala bilang CZ. Siya po ang co-founder ng Binance. Ayon sa kanya, kung ikaw ay nagbenta ng crypto sa panahon ng dip o pagbagsak ng presyo ay dahil sumunod ka sa mga weak minds. Malalim at kontrobersyal po yan. Kaya pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin yan. At bakit nga ba mahalaga ang circle mo sa crypto trading? At syempre, ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya, yan. Bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Changping Zhao or mas kilala bilang CZ. Siya po ang co-founder ni Binance. Kaya ano nga ba ang nangyari sa market nitong nakaraang weekend? Nito pong nakaraang weekend, grabe ang naging galaw ni Bitcoin at ng buong crypto market. Bumagsak po si Bitcoin sa mas mababa sa $100,000 sa unang pagkakataon sa loob ng 45 days. Pero pagkatapos po ng dip, bumawi siya at umakyat ng 8%. Umabot po muli siya sa $106,000. Habang may mga nakakita ng pagkakataon para bumili sa mababang presyo, marami rin ang natakot at agad na nagbenta. Dito po pumasok ang komento ni Ginoong CZ na ang mga nagpanic sell ay sumusunod daw sa mga taong may mahinang pag-iisip or weak minds pagdating sa crypto. Kaya kung isa ka sa mga nagbenta, sabi ni CZ, baka kailangan mong i-unfollow ang mga yan. Ngayon ay sino po ang tinutukoy ni Ginoong CZ na weak minds? Yan, sa isa pong tweet ni Ginoong CZ noong June 24, ayan, ngayon po yan, 2025, sinabi niya na kung nagbenta ka habang bumabagsak ang market, ibig sabihin lang na mali ang mga taong pinakikinggan mo. Ibig pong sabihin ay yung mga taong sinusundan mo, whether influencer man yan, content creator o kaibigan mo, ay mga taong mabilis magpanik. Hindi matatag ang conviction at hindi naniniwala sa long-term growth ng crypto. Para kay Ginoong CZ, dapat kang sumunod sa mga taong may matibay at may matibay po na paninindigan sa market kahit bumabagsak ito. Para sa kanya, strength of mind at patience ang tunay na susi sa crypto. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay bakit importante naman ang circle sa crypto trading. Ayan, sabi po ni Ginoong CZ, ang mga taong nasa paligid mo, ayan, lalo na kung sila ay ang source ng impormasyon mo, ay may malaking epekto po ito sa mga desisyon mo. Kung ang mga kasama mo ay madaling matakot at magbenta sa deep, malamang ay mahawa ka rin sa takot. Pero kung ang mga sinasamahan mo ay mga taong may malawak na pananaw, matibay ang loob at naniniwala sa long-term success ng crypto, mas malaki po ang tsansa na hindi ka basta-basta matitinag. Parang sa buhay lang, di po ba? Kung ang barkada mo ay puro nega ka rin. Pero kung ang kasama mo ay puro positive at matatag, nahahawa ka rin sa kanilang mindset. Ngayon ay sino naman po ang mga strong minds na dapat sundan ayon kay Ginoong CZ? Ayan. Binanggit ni Ginoong CZ na dapat tayong sumunod sa mga taong may malawak na karanasan at paninindigan sa crypto. Ilan lamang po sa kanyang mga binanggit ay sina Ginoong Michael Saylor. Yan, siya po ang CEO ng MicroStrategy na patuloy na nag-iipon ng Bitcoin kahit anong mangyari sa market. Ayon sa kanya, hindi titigil ang pag-akyat ni Bitcoin hanggang umabot ng $500,000 hanggang $1 million ang presyo nito. Yan, maliban po kay Ginoong Michael Saylor ay nandyan na rin si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya naman po ang author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad at matagal ng taga-suporta ni Bitcoin bilang proteksyon sa inflation. At syempre, pangatlo ay siya mismo, si Ginoong CZ. Isa sa mga naniniwala na ang crypto ay isang long-term game
at hindi po isang instant yaman na scheme. Ngayon, ay lahat ba ng dip ay dapat bilhin? Sa isang tweet noong June 23, 2025, ay sinabi po ni Ginoong ZZ na lahat ng presyo bago ang next all-time high or ATH ay isang dip. Sa madaling salita, kung hindi pa naaabot ang pinakamataas na presyo, ang kasalukuyang presyo ay oportunidad para bumili. Pero may babala na rin siya. Hindi lahat ng crypto ay babalik sa kanilang all-time high. Kaya dapat ay pumili lang ng mga solid projects na may real world use case at saka long-term potential. Hindi po sapat ang hype. Dapat may tunay na gamit at matibay na foundation ang coin. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan. Para sa atin, ang paalala pong ito mula kay Ginoong CZ ay isang magandang wake-up call. Sa panahon ngayon na sobrang bilis ng impormasyon, madalas po tayong naaapektuhan ng mga influencers na walang sapat na kaalaman at pinanggagalingan. Minsan, dahil lang sa takot na mawala ang puhunan, agad tayong nagbebenta. Pero kung iisipin mo, sayang ang opportunity kung nag-panic sell ka sa mababang presyo at pagkatapos ay nakita mong umakyat ulit ang market. Marami po sa atin ang gustong mag-trade ng crypto para sa mabilis na kita. Pero nakakalimutan natin na ang tunay na tagumpay ay nasa long-term mindset. Kung masyado kang reactive sa bawat galaw ng market, malamang ay hindi ka rin makakabuo ng magandang diskarte. Kaya napakahalaga na piliin mo kung sino ang sinusundan mo. I-unfollow mo ang mga taong puro hype, puro takot at walang long-term vision. At sundan mo ang mga taong may track record, may tunay na kaalaman at may paninindigan sa crypto market. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, may katotohanan po ang sinasabi rito ni Ginoong CZ. Ang crypto market ay hindi para sa mga mahinang loob. Hindi ito para sa mga naghahanap ng easy money. Ito ay para sa mga may pasensya, disiplina at tamang impormasyon. Kaya kung tayo ay susunod sa mga taong may tamang prinsipyo, malayo ang maaari po nating marating. Pero kung padadala po tayo sa takot at hype, baka mapag-iwanan tayo ng market. Kaya bago po tayo magbenta or bumili, tanungin po muna natin ang ating sarili. Sinong boses ang pinapakinggan ko? Dahil minsan, yon ang pinaka-importanting factor sa ating success o failure. Ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.